Yes mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang hapon. Ang hirap ng walang kuryente, walang ilaw, ang init. So ngayon mga kabagis, i-update ko kayo sa ating mga tanim pala, sa ating Madrid de Agua at mga konting tanim natin, and also sa ating mga biik, no? Pakita ko sa inyo mamaya-maya. Pero sa mga nanalo pala sa ating pag-giveaway last week, yung mga sa monthly giveaway natin mga kabagis, make sure to comment kung anong gusto ninyong gawin, kung i-direct niya load ba yon sa number na gusto ninyo, or ipadala niyo through GCash or PayMaya, kung ano yung mga number, para isa ko na lang yung pag-send ng mga prices ninyo mga kabagis. So ang mangyari niyan, you have to indicate kung GCash ba yan, PayMaya, or i-direct na lang na load sa number na ibinibigay ninyo. So yun lang mga kabagis, just keep on watching. Mga kabagis, kung wala kayong hilaw na alatundan, ito yung ganitong klaseng dahon ng saging, yung kabagis, hindi pa nakabuka, hindi pa naka-open. Ito yung magandang gamot ng pagtatain ng ating mga baboy. So yun. Tapos dito naman tayo sa update ng ating mga tanim na Madrid de Agua. Ito mga kabagis, yung Madrid de Agua natin, oh. Malalaki na rin. Ayan. Maging kahoy din yan, malalaki yan sila. Pagka na. Kuha tayo ng mga dahon. Konting dahon. Pakain natin sa mga kabagis. Biik. Pala sa mga dumalaga ko to ibigay, kasi yung biik natin hindi ko pa bibigyan ito. Magbigay ako ng ganito sa mga biik kapag nasa grower stage na. Iba kasi to, parang hindi ganun ka daling tunawin compared sa talbos ng kamote. So yan, tapos ito yung ating mga alugbate. Yan. Taba ng mga tanim na alugbate kabagis, oh. Masarap yan lagyan ng sardinas. Tapos ito naman yung mga tanim kong taba ng alugbati, kapag yung tae, yung dumi ng baboy na decompose na yan, naging fertilizer na siya. Tingnan mo yung alugbati, napakataba. Ang taba din ng ating tanim na kamatis. Simula nang magmulaklak, oh. Maganda talaga yung may fertilizer, organic fertilizer. Ito okra, kakatubo lang din ng mga okra. Yan. Snack time. Snack din. Snack mo. Pinasnack natin ng Madrid de Agua. Are you serious? Down, down.
Hawa mo na. Baby. Hello. Kumusta? Ang dumi nila mga kabagis. Oh. Matigas. So, tingnan mo, dyan sila dumudumi. Tapos doon sila matutulog. Kumakain. Nahula kayo na sila. Mahadlok sila. Yan. So update tayo mga kabagis, no, yung feeds, yung binili kong ano, yung Piggy Bloom sa Ultra Pack, yung may maraming gatas, no, 10 ganon, 10 kilo. Ang naiwan na lang is 4. So technically ang lakas kumain nitong mga biik na to, which is maganda. Malakas silang kumain, magana. Kaya makaubos sila minsan ng isang pack ng 1 kilo. 1 kilo naman talaga yung pack na yun. So isang pack sa umaga, tapos isang pack din sa hapon. So 2 kilo yung inubos or maubos nila mga kabagis. Sa 8 na yan. Malakas kumain. Grabe. Ano, may inom siya. Yan, kapag ka magdudumi sila, pupunta sila doon. May ubo. Parang may ubo yung isa kong biik, ngayon ko lang napansin. Yan, kapag ka may ubo, ang ginagawa ko dyan, hindi ko muna yan gagamutin, na tuturukan natin ng antibiotic, no. Ano muna natin, i-condition natin yung kanyang katawan before natin yan bigyan ng antibiotic kung grabe na. I mean, kung ubo lang naman na natural lang na parang ubo na, hindi naman yung parang mamamatay sila sa kakatahol, hindi mo na yan bigyan mga kabagis. I-observe natin muna kung kailangan bigyan. Hello. Busog na? Busog na kayo? Mga busog na, oh. Laki na mga tiyan. So, ang situation kasi nito mga biik na itong mga kabagis, nung pagkuha ko, hindi pa ito yung dumi niya. Ang tigas ng dumi niya, oh. Bagis. So, yun yung maganda sa bigyan mo ng talbos ng kamote 1 beses lang sa isang araw, para kasi naniwala ako prevention is better than cure. So i-prevent natin yung pagtatae. So yun mga kabagis, no, i-share ko lang yung experience ko sa mga biik na to, kasi nung pagpunta ko doon sa binibilhan ko, first daw ito ng mga anak. So sabi ko maganda kasi may kalakihan sila, oh, malaki yung mga katawan. Ngayon ang ano ko lang, kumbaga ang doubt ko lang nung pagkuha ko dito is that hindi pa siya totally nawalay. Kahit 43 days na siya, nasa ano pa rin sila, nasa tabi pa rin sila ng mama nila. Ibig sabihin nagdididi pa rin sila sa mama nila. So ngayon sabi ko, oh, hindi pa na-train na ihiwalay talaga, like 2 days, 3 days na hiwalay or 5 days na hiwalay sa mama mula pagka walay. So yun yung concern natin mga kabagis, kasi
Kumbaga pagbili mo niyan, pagdating dito sa kulungan mo, ito yung first time nila dito mismo sa kulungan mo na walang mga mama. Minsan ganito kasi yan kapag maaktuhan ka ng pangit ng klase ng mga biik, hindi yan talaga kakain. Panay ano yan, ingay, maghahanap yan sa mama, panay ingay yan sila, parang may tinatawag. So imbis na kumakain pala, mag-iingay lang yan sila. Nakasubok din na, naka-observe din ako kasi niyan, kasi meron akong mga ganong klaseng nakuhang biik. Ito naman sila, hindi naman ganon. Pagdating dito, tahimik lang. Tapos kinaumagahan, kumain. Yung first nilang kain talaga na umaga, ang lakas kumain mga kabagis. Gaagawan yan sila sa pagkain. So yun yung na ano ko na maganda pala, kahit hindi pa na-train na nawalay talaga sa ina. Yan, tahimik lang. Tapos kumakain. So, isang pack, ito na lang yung naiwan. Oh. Konti na lang. Para maubos nila yan.